The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who hear I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back, then your reward will be great, and you will be children of the Most High. For He Himself is kind to the ungrateful, and the wicked. Be merciful, just as also your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon pong mga panahon na marami hong mga nagrarally, marami hong mga issue na pinag-uusapan, napakahirap pong mag-focus. Alam niyo, nung papunta pa lang ako dito, may nag-interview na kagad, Bombo Radyo, and then kinausap din po ako ng opisyal ng US Embassy, talking about or asking about what is happening in our country related to the flood control mess. At siyempre, hindi natin pababayaan kung ano din ang pangangailangan ng EDSA Shrine. At nakita natin kanina, ayan, may tumutulo. Concern ko rin ho yan kahit papano. Ayoko namang micromanage, sabi ko nga, pero kinakailangan natutukan natin. Kasi kung halimbawa yung iba ay napapansin natin, kinakailangan yung dito sa EDSA Shrine ay tutugunan din natin kung ano pangangailangan. And so therefore, there are so many things in my plate. Kaya standing here in front of you and giving a reflection, sabi ko, ano ba sasabihin ko dito ngayon? Parang daming naglalaro sa isipan ko. Ang daming kumakausap. Pagkatapos nito, an official from DILG, magkakaroon din kami ng meeting. Alam niyo kung bakit nagganito, nagkaroon ng gulo? Dahil sa flood control. Nagtatanong ho yung mga nag-i-interview sa akin, papaano daw ho ito nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino? Abay, sabi ko, sa akin nga lang ho, gulong-gulo buhay ko eh. Dahil sa dinami-dami ng mga tanong ninyo, puro interview, puro tanong. So, yung palang ka ako dahil sa flood control na yan, magulo na. Pero, siyempre, mas magulo ka ako buhay ng mga Pilipino ngayon, lalong-lalo na yung apektado ng baha dahil kinakailangan nilang lumikas, kinakailangan ng isalba, hindi lang sarili, kundi mga gamit nila. So, magulo talaga. And all because flood control. But anyway, dahil ho, may mga aligasyon ng pagnanakaw, may mga aligasyon ng pangungutsaba, may mga aligasyon po ng, alam niyo yon, pandarambong. Siguro ho yung gospel ngayon, pwede makarelate tayo dito in a sense that ay maghinay-hinaw daw tayo sa panguhusga. May stop condemning so that you will not be condemned. Kasi ho, alam ninyo, madali lang talagang mag-akusa. Madali lang magsalita at ituro yung ibang mga tao. At sa iba naman, madaling mag-pretend na wala silang kinalaman. So, hindi tuloy natin madalumat, mas malalim na term yan, ano? Hindi tuloy natin madalumat o malaman ang katotohanan. Kaya, yung gospel ngayon, palagay ko, just be prudent.
Okay, stop. Judging, condemning. Kasi we don't know the whole truth. Just listen first. And then make an informed and educated discernment. Kasi hindi pwedeng padalos-dalos. May binanggit na mga pangalan, sasabihin natin kagad, masama na yung mga taong to. We give them the benefit of the doubt. Kailan ba natin malalaman ang katotohanan? I don't know. Siguro tama yung sinabi ng isang politiko na baka naman minamadel lang yung issue. Baka naman para nandoon sila para guluhin ang isipan ng mga investigador, pati ng taong bayan. So much so that talagang sa dinami-dami ng mga kiniklaim ay tayo din. Hirap na hirap tayo pag dugtong-dugtungin ng lahat. Maaaring madali ding makondisyon yung ating isipan dahil sinabi kaagad nila yung mga pangalan ng mga taong ito. But then going back to the gospel, let us just be prudent. Let us just be more discerning. Kaya yung mga tanong ng mga nag-i-interview, Father, anong advice ninyo sa publiko? Well, I'm not an expert, but I guess at this particular juncture, kailangan din talaga natin na nag-iisip. Hindi pwede na tanggap lang ng tayo ng tanggap ng impormasyon. Kinakailangan yung natatanggap nating impormasyon, talagang sinusuring maigi. Ini-evaluate, ina-assess, base na rin sa mga nag-unravel na panibago pang impormasyon. Alam ninyo sa philosophy, merong tinatawag yan, the unveiling of the truth. Papaano na-unveil yung truth? Sipin ho ninyo, yung pong saging na parang binabalatan. At least yung saging, kapag halimbawa tinanggal mo na yung kanyang balat, nakikita mo kagad, kaya mo nang kainin yung saging kasi wala ng balat. Pero the unveiling of the truth, ang daming layers. Kinakailangan talupan mo. At hindi mo malalaman kung hanggang kailan tatanggalan mo ng balat para makita mo yung buong katotohanan. So the unveiling of the truth is a process. And that process may be very complicated. And so, we need to really assess, study, evaluate, discern, and maybe even pray. So that at the end of the day, we may make an informed judgment, a decision. Di ba? Well, naiintindihan ko kung bakit itong mga nagrarally sa paligid po natin ay may action kagad. Sapagkat siguro hindi na nila makontrol ang kanilang damdamin. May corruption talagang nangyayari. It's just determining who are involved in this corruption mess. But corruption exists. Kaya siguro hindi na makapaghintay kung ano talagang katotohanan, kung sino mga nasa likod nito, kung sino talagang dapat managot. But the fact of the matter is corruption is happening. At doon pa lang, kaya andi dito sila. Kinakailangan nilang magsalita. Kinakailangan ilabas yung kanilang indignation. Kinakailangan na may makapagsalita para malaman din ng iba na hindi tayo natutulog. So I understand why they are here. And I even permitted them to come in here, celebrate the Mass, and then have their rally outside. Hindi lang po yung grupo na yan ang pupunta dito. Marami pa hong mga grupo ang unti-unti ay magdadatingan dito sa mga susunod na araw. And many of them coordinated with me, and I sensed their rights. I recognized their rights. So, hindi pa man yan yung buong katotohanan na nalalaman, at least yung totoo lang, may korupsyon, and we need to speak against corruption. But at the end of the day, all these personalities involved, I give them the benefit of the doubt. But for some, they are already judged. They already judged these personalities. Kaya palagay ko, yung gospel na to, paalala din sa atin. Hindi sa pinagtatakpan ko yung mga taong ito, hindi sa pinagtatanggol natin yung mga taong ito. Some of them are, are visibly involved. But then, itong sabi natin, hayaan natin ang Diyos na gumalaw. Pero kung anuman po ang dapat na pagbayaran nila, kung totoo mang sila ay may kinalaman, dapat magbayad sila dito pa lang din. Sa mundo at sa mga batas na meron tayo, dapat i-apply din sa kanila yan. Wala tayong pagtutol dapat na gawin. Kasi dapat naman talaga nilang pagbayaran. If the laws will actually be meted out to them, and punishment rather be meted out to them, let it be. Pero at the end of it all, ang Diyos lang, sabi dito sa gospel, ang Diyos lang nakakakita ng katotohanan, ang Diyos lang ang kumbaga ay pwede manghusga, hayaan natin yung divine justice, divine retribution, mangyari sa kanila. And speaking of divine justice and retribution, well, hindi ibig sabihin, pinapercrude natin ano yung legal justice na meron tayo.
So let justice prevail too. Be that as it may. Pero sabi ko nga, hinahon lang, hinahon. Pero yung pagiging mahinahon, hindi naman ibig sabihin pagiging indifferent. Pwedeng mahinahon tayo in a sense that we are not quick to judge. We are not rushing into judgment. Pwede nagiging mahinahon tayo kasi yun nga inaaral natin. Di ba? Kumbaga tinitingnan natin ang lahat ng anggulo at dinadasalan natin. And maybe, because of the complicated nature of the problem, we ask the Holy Spirit. And may the Holy Spirit give us that enlightenment. Alam niyo, nung naging palasak ko yung synodality sa simbahan, ibig sabihin nito ay mag-usap-usap tayo dito. Laging ini-invoke sa synodality kayong Holy Spirit. Kasi sabi nila, hindi dito yung tipong pag sinabi ng isang tao, yun na kagad. Kapag kinlaim ng isa, tama na kagad. Sundin na natin. Let the Holy Spirit descend and then enlighten all of us. And then we come up with a common action. Yun ang sabi doon, na discernment. And then the Holy Spirit guiding all the other stakeholders sa simbahan yun, sa synodality. And kung i-apply natin yan sa nangyayari ngayon, palagay ko ganun din. Okay, maraming mga practical actions sa gagawin, but at the end of the day, let the Holy Spirit also guide, enlighten, and then lead us into action, do something about all this whole mess. So, binanggit din dito no, sa pagiging Kristiyano, ay dapat you go the extra mile. Ano yung go the extra mile? Na yung pagtulong mo, hindi lamang dahil kapatid mo yan, kaibigan mo yan, kakilala mo yan, kundi kahit hindi mo daw kaano-ano, ay dapat natulungan mo kahit hindi mo kakilala yan at hindi makakabawi sa'yo. Binanggit pa nga dito, kapag nagbigay ka, wag mo nang hangarin pa na bigyan ka rin ng taong yan. Kapag halimbawa ay nangutang sa'yo yan, parang ganun, ano? Wag mo nang i-expect na magbibigay pa sa'yo yan. Karamihan yan, experience natin, di ba? So, look at it this way, na yung pagiging Kristiyano, parang ang hirap din talaga ng pagsunod. Kasi parang taliwas ito sa practical na nakagisna natin. So, ano yung whole point nitong pinag-uusapan natin? Nag-umpisa tayo na medyo complicated, ang hirap-hirap, but at the end of the day, look at that, tumayo ako dito, maybe the Holy Spirit is also trying to give us a sense of what is happening. So the whole point is, may mga nangyayaring kaguluhan, mayroong mga problema sa ating lipunan na nakakaapekto sa ating pamumuhay. Ano ba ang gagawin natin? Meron ba tayong mga hakbang na dapat na gawing kagad? Meron siguro, pero wag nating ipe-preclude yung pagdarasal. For some people, yung pagdarasal ay parang hindi practical. Yung pagtawag sa Diyos parang hindi naman makabuluhan. Kasi ito yung mga problema na, alam nyo, kayang solusyonan sa pamamaraan ng tao. But tingnan ninyo i-reflect nyo to. Kayang solusyonan sa pamamaraan ng tao? I don't think so. Because corruption still exists. Kahit na anong solusyon ang gawin mo, meron yan. Alam nyo ba na biblical ang corruption? Nag-i-exist na yan, biblical times. Hanggang ngayon, meron pa rin. Anong ibig sabihin nito? Hindi na ba masusolusyonan yan? Hindi masusolusyonan yan sa pamamagitan at pamamaraan lang ng tao. Kaya, we need to invoke divine providence in here, coupled with practical actions. Ito siguro yung pinakamagandang formula. Kung hindi na kayang gawin ng tao, hayaan natin na gawin ng Diyos. Kasi sinabi nga dito, ang Diyos na mismo ang nakakakita, nakakaalam, kaya siya ang bahala. Kung kinakailangan magparusa ang Diyos, siya naman ay karapatang magparusa. Kung kinakailangan mabulit sa impyerno, ang mga ikagagawan ng mga kabulukan sa ating lipunan, ang Diyos na makakagawa niyan. So kumbaga, let our actions be done, may limits, may boundaries, but at the end of it all, let God also do His thing. At palagay ko, yung binabanggit sa unang pagbasa, makakamtan din natin ang kapayapaan. Kapayapaan sa pag-iisip, kapayapaan sa puso. And indeed, I invoke in this Mass, Lord, please help our country. Please help my fellow Filipinos. And please help us all in this ordeal that we are into right now. Alam ko po,
hindi nyo kami pababayaan. At sana nga ang inyong paggabay at inyong pagtulong maramdaman at maranasan namin at matapos na ang mga gulong ito sa aming bayan. Amen.